Mapagpalang hapon po sa ating lahat. At glory to God po dahil Huwebes na po ngayon at malapit na po ulit matapos po yung isang buong linggo na to. Amen po. At noong nakarang linggo po ay tayong lahat ay nasa campsite at marami po tayo natutunan. Amen po. Naniniwala po ako na sa bawat isa po sa atin na umatin po ng camping ay hindi po tayo umuwi na kulang kundi puno ng salita po ng Diyos at puno po ng paalala po ng Panginoon. Amen po. Glory to God po dahil narinig po natin yung mga shinare ng mga pastor po natin kahapon, ng isang araw. At maging ngayon po, amen po. At na Tuesday po, tinuruan po tayo ni Pastor Roge, ni Pastor Rogelio po, yung mga bagay na natutunan niya po nung umaten po siya ng camping. At sa atin po, bilang sa bawat isa po sa atin, ay marami rin po tayo natutunan nung camping. Amen po. At ako po personal, may gusto po akong i-share sa inyo na ano ba yung bagay na ano ba yung mga bagay na nagrema po sa akin noong time na ako po ay umaten po ng camping. Amen po. Dito po, na sabi niya po dito, alam niyo po, napakaganda po nung divided seminar po natin. Amen po. Sino po ba dito yung napuspos o marami po siyang mga bagay na natutunan during divided seminar. Amen po. At alam niyo po, isa po sa privilege na i-share ko po sa inyo na nakakatuwa po dahil sa divided seminar po namin, may mga kwento po kami na narinig na mas nagpalakas po sa amin bilang isang manggagawa. Amen po, kasi ng divided po ay magkakasama po yung mga worker, magkakasama rin po yung mga pastor. At alam niyo po, kapag nasa field ka, hindi mo alam yung kwento ng buhay ng kapwa mo manggagawa. Amen po, at hindi mo alam yung mga bagay na pinagdadaanan po nila. At alam niyo po, noong time ng divided seminar, maraming naibahagi sa amin yung mga kapwa namin magagawa o ano yung bagay na napagtagumpayan nila habang sila po ay naglilingkod. Pero dito po sa part po na to, sa binasa po namin o pinag-aralan po namin nung divided seminar, isa po sa pinaka-nagrema po sa akin ay yung chosen of God. Amen po, at alam ko po, alam po natin yung kwento po na to. Ito yung kwento na kung saan ay si Moises ay pinili ng Panginoon. Amen po. From sa isang ordinaryong tao, si Moses po ay isa sa pinili ng Diyos o isa sa mga man of God ng Panginoon upang dalhin sa lupang pangako yung mga Israelita. Pero bago po yun, paano ba pinili ng Diyos si Moses? Amen po. At ano ba yung karakter na meron si Moses noong time na siya po ay pinili po ng Panginoon? Amen po. At alam niyo po, kung aralin po natin yung excuses, meron po doon na sinasabi na 5 excuses ni Moises. Ano-ano po ba yung mga bagay po na yun? Isa po doon na sabi niya, ay hindi ako qualified doon sa calling na yan. Amen po. At alam ko po na tayong lahat ay dumarating sa time na kapag na-appoint tayo sa isang bagay na yun, ay dumarating tayo sa time na sinasabi natin sa sarili natin na, Lord, hindi naman ako qualified sa calling na yan. Amen po. At alam niyo po, nung time na glory to God po, dahil ako ay pinagkatiwalaan po ng Diyos at ng ating pastor, alam niyo po, ang isip ko nung time na yun, ano ba yung meron ako na nakita nila kung bakit ako nilagay dun sa trabaho na to. Amen po. At alam niyo po, habang pinag-aaralan po namin to, habang binabasa po namin to, alam niyo po, ang sabi niya doon, ikaw ay pinili ng Diyos, hindi base sa kung ano o sino, o ano yung mga bagay na nagagawa mo, kundi kung ano o paano ka susunod sa Kanya. At ang sabi niya dito, ang Diyos ay pumipili, hindi ba sa kung ano yung kakayanan mo, kundi ang Diyos ay pumipili sa kung paano ka o hanggang kailan mo kayang sumunod sa Kanya. At alam niyo po, nung time po na si Moses, alam niyo po, napakaraming beses siyang tinawag ng Diyos. Amen po. Napakaraming beses siyang tinawag ng Diyos. At napakaraming beses niya rin tumanggi. Amen po. At parang tayo din po, maraming beses tayong tinawag ng mga leader natin o ng mga pastor po natin. Pero sa puso natin, nandun yung doubt, nandun yung pagdadalawang isip na kaya ba nating sumunod. Amen po. Pero alam niyo po na habang pinag-aaralan namin yung divided seminar na to, glory to God po, dahil narinig namin yung kwento ng mga kapwa po namin magagawa at kung paano sila pinagkatiwalaan ng Diyos
doon sa ministry na pinangahawakan po nila ngayon. At alam niyo po, isang bagay pa po dito na sabi niya, na sa paglalakbay mo, nandun yung tungkod ng Diyos na aagapay sa iyo. Amen po. At lahat po tayo, nung time na tayo ay sumunod sa Panginoon, ay binigyan tayo ng Diyos ng tigi-isang tungkod. Amen po. Upang yun yung tungkod na kung saan yun yung aalalay sa iyo. O yun yung aalalay po sa atin upang mapagtagumpayan natin yung ministry na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po. At isang bagay po dito na sabi niya, ang tungkod na yan ang magiging dahilan upang magtagumpay ka doon sa ministry na ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Amen po. Naalala po natin nung time ni Joshua, nung time na siya po ay tinawag ng Panginoon, o nung time na pawala na po si Moses, nung time na inapoint siya ng Diyos, alam niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanya, upang ikaw ay magtagumpay, ay kailangan mong aralin yung mga salita ng Panginoon. O sabi niya doon, di ba po, dilidilihin mo araw at gabi upang masunod mo yung mga nakasaad doon. Amen po. Sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, may mga bagay o may mga bilin na ibinigay sa atin ng Diyos upang magtagumpay po tayo. At ang tungkod na yon yung gagamitin natin upang habang sumusunod tayo, habang naglilingkod po tayo, nandoon na naniniwala tayo na magtatagumpay po tayo. Amen po. At isang bagay din po na gusto ko i-share sa inyo, yung revival. Amen po. Lahat po ng nakapag-aral po nito ay napakaganda po ng topic po na to, na sabi niya, ito yung time na kung saan kailangan natin ng revival. Kasi bakit po? Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Alala niyo po yung kwento, yung kanta na there's gonna be revival in this place. Amen po. Hindi ko naman na po kakantahin. Pero alam niyo po yung nandun yung paniniwala, nandun yung kiniklaim natin na magkakaroon ng revival sa lugar na to. Amen po. At dumating po yung time na napunta po ako sa lugar po o sa patay na naranasan po ba natin yung mapunta po tayo sa yung masabi natin na parang patay na lugar. Amen po. Parang sobrang bigat ng ministry, sobrang bigat. At alam niyo po, ito yung time na nandun po ako sa malayong lugar. At alam niyo po, during prayer, na ang sabi niya, at alam niyo po, during prayer, ang lakas po ng anointing ng time na yun, iyak kami ng iyak. At alam niyo po, may narinig kaming boses na kulang pa. Kasi hindi pwedeng tumubo ang isang bunga sa isang matigas na lupa. At alam niyo po, iyak kami ng iyak ng time na yun, habang narinig namin yung boses na yun, na sinasabi ng Lord sa amin na kailangan mo pang iiyak o kailangan mo pang diligan yung lupa upang magkaroon ng bunga, upang magkaroon ng tubo. At alam niyo po, nung time na umalis kami doon, nalulungkot ako kasi hindi ko nakita yung bunga na sinabi doon sa prayer namin. Pero alam niyo po, after ng ilang buwan, tuwing mag-post po yung simbahan po na yun, nakikita po namin na ang dami na po nung dumami po yung mga kabataan na umaattend doon sa lugar po na yun. At dumami po yung mga tao na nagsisimba po. At alam niyo po, nung camping, may iyak ka na lang kapag yung mga bata na kasama mo na maliliit pa ay bigla kang niyakap sa daan. Alam niyo po, yung naglalakad ka, bigla ka nilang niyakap at nagpapasalamat sila dahil isa ka sa mga tao na ginamit ng Diyos upang may panalangin po sila. At alam niyo po, dumating yung time na ang turo sa amin dati ni Pastor Eli, nung time po na nasa Bagong Silang po ako, ang sabi niya, hindi lahat ng battle ay kailangan mong gawa ng aksyon o kailangan may ginagawa ka. At sabi niya po doon, may mga battle na ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod. Ang kailangan mo lang lumuhod sa panalangin. At alam niyo po, sa amin po, sa bawat simbahan po natin, dumarating po yung time na dumarating po yung time na parang nawawala po yung mga miyembro. Amen po. Pero bilang isang pastor at bilang isang manggagawa, bilang isang lingkod ng Diyos, i-remind ka ng Diyos na hindi ka pwedeng tumigil sa pananalangin. Kasi bakit po? Kasi naniniwala ang Diyos, maging ang bawat isa na yung mga tao na nawala ay mulang babalik at sila ay mas higit pa
na maglilingkod sa Panginoon. Amen po, nabasa po natin yung testimony po nung nakaraan sa Rhema Pilos na, alam niyo po, sabi niya, ang daming hadlang bago sila umattend. At dumating yung time na sabi nila, ayaw na namin. Pero alam niyo po, mas pinili nila na umattend ng camping. At ng camping, naranasan nila yung presensya ng Panginoon at yung bigat na nararamdaman nila ay nawala. At ayun po yung tinutukoy ng Diyos na magkakaroon ng revival sa lugar na to. Magkakaroon ng revival doon sa bawat simbahan na hinahawakan po natin. At magkakaroon po ng revival doon sa bawat lugar na inapointan po sa atin ng Diyos. At alam niyo po, isang bagay pa po dito, darating po yung time na manghihina po ang bawat isa po sa atin. Pero alam niyo po, dahil hawak mo yung pangako ng Diyos, hawak natin yung tungkod ng Diyos. Alam niyo po, isang bagay dito na isa sa pangako ng Diyos ay magtatagumpay po tayo. Amen po. Isa yan sa mga pinangako ng Diyos na ikaw bilang isang lingkod ng Diyos ay magtatagumpay ka dahil hawak mo yung tungkod na ibinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At alam niyo po, napakaganda po ng camping po natin. Amen po. At ano ba yung title o yung theme ng camping po natin ngayon? Sabi niya dito, Judgment begins with the household of God. This is 1 Peter chapter 4, verse 17. Amen po na, sabi niya dito na ang bagay na to ay magsisimula doon sa mismong tahanan ng Panginoon, hindi sa ibang tao. Kaya nga po, si Pastor Boy ay nagbigay ng dalawang bagay ng judgment. Amen po. Pero gusto ko i-share po sa inyo doon yung time na tayo po ay pinakuha ni Pastor Boy ng papel. Amen po. At pinasulat niya doon na ano ba yung mga bagay na nais mo doon sa ministry mo. Amen po. Kasi sa atin po bilang mga worker, bilang manggagawa po, ay hindi pwede na wala po tayong pangarap sa ministry po natin. Kailangan nandun yung pangarap natin na tayo bilang isang mga lingkod ng Diyos, nandun yung pangarap natin sa ministry natin at naniniwala tayo na ito ay ipagkakaloob po ng Panginoon. At alam niyo po, glory to God, dahil doon sa bagay na yun o doon sa mga pangarap ko bilang isang lingkod ng Diyos ay natupad na. Amen po. Dahil dati po, noong time po na ako po ay nag-worker, ay ni isa po sa pamilya ko ay hindi po ma-attend ng camping. Amen po. Glory to God po dahil sa 4 na taon, almost 4 years sa panalangin, ay na-invite ko yung father ko na umattend po ng camping. At another 4 years po ulit, sa loob ng 8 taon na pagka-camping, alam niyo po, kasama ko na rin po yung isa ko pong kapatid. Sa atin po bilang mga isang lingkod ng Diyos, na ang camping po na to ay na-remind tayo kung gaano kahalaga na meron tayong relasyon sa Panginoon at meron po tayo dapat na gino-goal sa ministry po natin na ano ba yung goal natin? Ano ba yung pangarap mo sa ministry mo at ano ba yung nais mo na makamtan kung ikaw ay sumusunod po sa Panginoon. Ulitin ko po, lahat po tayo ay mga anak ng Diyos at lahat po tayo ay ipagkakaloob ng Diyos yung mga panalangin po natin. Pero ang tanong, hanggang kailan mo ba kayang paglingkuran ng Panginoon? Tulad po na sinabi ko, kung tumigil po ako noong time ng 5 taon, 3 years, 2 taon, at hindi po ako naglingkod sa almost 8 years po na ito, siguro po hindi ko na-meet o hindi ko po nakasama yung kapatid ko sa camping. At alam niyo po, doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat buhay po ng bawat lingkod niya. Kasi ang Diyos, kailanman, hindi niya hayaan na hindi mo makakasama yung pamilya mo na maglilingkod sa Kanya. Amen po. Sa bawat isa po sa atin, nawa po tayong lahat ay pinagpala po ng Panginoon noong time ng camping. At alam niyo po, ang natutunan po natin sa camping ay baunin po natin sa mga ministry na ipagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po. At yun po, sa bawat isa, maraming salamat po. At glory to God po, nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras po na ito. Tayo pong lahat ay pinagpala po ng Panginoon. Amen po. Sige po, inaniyahan ko po na lahat po tayo ay umuko. Tayo po ay manalangin. Sige po, Panginoon, salamat sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na itinuro mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa ilang araw, Panginoon, ng camping ay patuloy na kami pinuno mo ng mga pangako mo. Kami pinuno mo, Panginoon,
ng mga bagay na nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa panibagong journey ng ministry na ipinagkakatiwala mo sa amin, dalangin namin na mapagtagumpayan namin ito na ayon sa iyong perpektong kalooban. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yan, maraming salamat po sa time niyo po and God bless po.